naaawa sa tuwing tayo'y nakakapanood ng mga batang inaapi sa telebisyon o sa pelikula dahil sa kanilang kaanyuan. Pero mas mahahabag siguro tayo kung sa totoong buhay ay makakita tayo ng batang hinahamak dahil sa kanyang hitsura. Yan po ang pinagdaraanan ng batang tampok natin ngayong gabi. Tunghayan po ninyo. Hindi biro ang buhay na kinamulatan ng batang si Melvin. Bago pa man siya isilang, inabandona na sila ng kanyang ama. At dagdag pang pahirap ang mga pangungutyang natatanggap niya dahil sa dalawang bukol sa pagitan ng kanyang mga mata. Masakit din po kasi siyempre may isip ko bakit nagkaanak ako ng ganyan na wala naman akong ginawang masama sa bata. Sa loob ng 12 taon, sinikap ni Melvin na mamuhay ng normal. Naging masipag siyang mag-aaral at nakikipaglaro at nakikipagkaibigan din tulad ng ibang bata. Pero tila hindi lahat ay kayang tanggapin ang kanyang kaanyuan. Matagal na rin po niloloko nila ako. Pag pumupunta po kami ng bayan. Bukol-bukol, sabi nilang ganun. Nahayaan ko na lang. Minsan siguro hindi nila alam na ako ang nanay. Naisin mang maipagamot ni Susan ang anak. Kulang ang 250 pisong kinikita niya kada linggo mula sa paglalabada. Mahirap kasi po ang buhay namin, kaya gusto ko man po siyang idala sa ospital. Siyempre, mangangailangan po ng pera kahit sa pamasahe lang or check-up. Hanggang makarating sa aming tanggapan ang isang email mula sa guro ni Melvin. Agad namin siyang pinuntahan sa Tarlac para alamin ang kanyang kalagayan. Habang lumalaki nga yung pasyente, lumalaki rin yung bukol. Na yung mata niya, yung kaliwa, medyo lumilihis na papunta sa kaliwang side ng mukha niya. Tapos yung kanang parte ng ilong, medyo bumababa na. Hindi man nakitaan ang panganib ang mga bukol, may masama pa rin itong epekto kay Melvin. Parang nagkakaroon ng disfigurement yung face, magkakaroon siya ng psychological problems later on. Kung sobrang laki na siguro, baka yung paningin niya o kaya yung paghinga niya maapektuhan na rin. Simpleng mga kaso tulad ng ubo, sipon at lagnat lamang ang kayang tugunan ng Municipal Health Office ng Bayan ng Gerona. Hindi nito kakayanin ang operasyon na kinakailangan ni Melvin. Matagal ko na rin na dinadalangin yan na sana po may tumulong sa anak ko. Gusto ko pumalis to para po hindi na ako nilalako. Sa March 29 po ay magtatapos na sa elementarya si Melvin. Isang magandang handog po sana sa kanyang pagpupursigi sa pag-aaral kung siya ay ating matutulungan na mapaoperahan at para mabago ang kanyang buhay. Maraming salamat po kay Dr. Juliet Cabunok ng Rural Health Unit sa Gerona, Tarlac. At sa mga nais po naman magpaabot ng tulong kay Melvin, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.